1 year si Duterte, malami nagawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi nang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Oh. Totoo naman. Sa loob na Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Oh. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis eh, anak ng tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? pinahugot niya lahat ng iskalawag. At pinadala niya sa amin. Duterte. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam ng mga taga na iskalawag ka nga eh. Oo. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Mawawala. So, di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. Nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ang pulis. Oo. Hindi katulad ng mga panahon nakaraan. Diba? Pero ngayon, pare, utang ina dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung uniform niya. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng sibilyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko, Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? wala eh. Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahonan ni Rodrigo, Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? tahimik ang Pilipinas. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa kapanahonan ni Digong. Kasi Oh. alam mo sa sarili mo, alam natin lahat Oh. na maaaring ka matay na. Oo. Diba? Gawa ka na ng buhay mo. Gawa ka na ng buhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon ng respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Oo. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, patikinuin ko ang Pilipinas. Sino bang presidente salita ng ganun kundi siya lang ang isip ko rin ng tao, baliw. Oo. Diba? Baliw nga tayo yan eh. 6 months, patikinuin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Kung sa loob ng 6 months ay nagawa niya. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, hindi limit sa ating mga Pilipino, hindi limit sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalan sa panahon ng Duterte, may kalalagyan ka. Sigurado yun, di ba? Ano yung inuuna niya doon sa within 6 months? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad, yung mga putante, yung kagad ang inuna niya, di ba? Hindi pa sir. Ang inuuna niya yung mga tipagin, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya, kung anong problema, di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, wala respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, Oo. di ba? Sa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Ibig sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Oo. Yung kagad ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa kapulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matuto silang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng patalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, sa sistemang yon, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay. Utap, kahit matataas na opisyal, ilalatag niya, wala kang pakialam. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanyang ngayon, mag 2 years na siya. totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin lang, ha, sa mga katulad namin na sa lansangan, nagtitinda sa lansangan, nagmamasid sa lansangan, Oo. danas ko ang kapanahunan ng mga iba't ibang klaseng presidente. Yes. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Di ba? Kaya sa tumakong presidente para tulungan ng Pilipino. Yes. Natupad yon sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahunan ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na siya. Bumalik sa panahon ng Kapanahunan ng ibang presidente. Hindi ni Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakalan ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi yung panahon ni Duterte hindi ka pwede magsabi. Sir, hindi ko pwede yan ganyan. Bawal yan. Sindikato ka. Diba? Kung ngayon, bumalik na sa ganung klaseng sindikato. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot ka. Oo. Alam ka naman sabihin mong hindi inabot nun. Diba? Tambay ako ng Maynila. Alam ko ang kalakaran. Nagahuluman ako. Di ba ako lumaki? Yes nga pala, nabanggit mo yung ulo. 'Di ba? Ako din kasi naririnig ko na magulo ang lugar na 'yan. Noong mga panahon ng medyo bata-bata pa ako. Pero ano nga ba totoo about Hulo-Sulo? Anong meron sa lugar na 'yan? Yung kapanahon ni Marcos, may isip na ako nun. Nag-aaral na ako, 7 taon na ako nun. Kapanahon ni Marcos, 2 beses siya naging presidente sa panahon ko eh. 2 beses naging presidente, nagboto siya ng yes or no. Diba? Pero hindi pa ako bumuboto nung araw. Oo, tama. Kapanahon ni Marcos, ang laging sinasabi ni Marcos, mga kapatid ni Islam, huwag po nating bigyan ng pagkakataon ang gobyerno na magalit sa atin. Matuto po tayong makibagay dahil ako lahat ginagawa ko para sa inyo para manahimik ang lugar nyo na yan. Oo. So, ibig lang sabihin nun, minamanipulate ng gobyerno ng kapanahonan ni Marcos na matanda ang lugar namin para wag magkagulo. Di ba? Ibinibigay niyang hinihingi ng gobyerno namin para wag mag-isip ng gulo. Kasi nga, ang Islam, ang utak kasi ng tao. Pero ang totoo nun, lahat naman ng tao sa Pilipinas, Islam eh.
Yun ang panahon ng araw, di ba? Nagkawatak-watak lang dahil sa pumasok na lintik ng mga taga-ibang bansa, kaya nagkaroon ng Kristyanismo. Pero ang totoo nun, ngayon, nung panahon ngayon ni, ni Digong, anong sitwasyon sa Hulo? Yung kapanahon na ni Digong, eto na yun. Yung sinasabi kong, kailangan magkaroon ng respeto sa tao. Diba? So, alam ni Digong, kasi nga, taga Mindanao siya, alam niya, ang Mindanao, unang-una na ang Hulo. Hulo-Sulu. Yes. Pinakamalupit na isla ng Pilipinas yan. Kinatatakutan ng kahit na sino. Basta Kristiyano, takot pumunta dyan. Maliban lang sa mga foreigner na walang alam. Di ba? Pero kung sakasakaling mapunta doon ng foreigner, ang nababalita, kinidnap.